Hindi siya makapaniwala na naglakbay siya ng malayo na may malubhang sugat upang ipaliwanag ang lahat sa akin, ngunit nahuli pa sa akin na nakikipag-date sa ibang babae. Ilang araw pa lang sa ibang bansa, nakahanap na ng bago. Hindi ba't gusto niya ako sa loob ng 2 taon na tinanggihan 79 na beses at hindi sumuko? Hindi ba't sinabi niyang sa ika-negatibo 100 na pagkakataon magiging tayo? Bakit niya ako pinabayaan? Nang makita ito, ang galit sa puso ni Isabela Dalisay ay lalo pang sumiklab. Ang boses niya ay puno ng sakit. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong ulitin ang nakaraan at agad na pinutol siya. Ang paghabol sa'yo ay talagang hindi isang marangal na bagay. Kung nakalimutan na, bakit hindi mo dapat kalimutan? Bukod sa mukha mong ito, wala ka namang ibang kapansin-pansin. Sawa na ako at gusto ko nang magpalit ng panlasa. Kailangan ko bang humingi ng permiso sa'yo? Ang ilang mga salita ay nagdulot kay Isabela Dalisay na mawala ng boses. Tumingin siya sa akin na tila hindi makapaniwala, ang mga mata niya ay puno ng pagdududa. Andres Makisig, ano ang pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw? Maliwanag na nag-usap na tayo. Sa mga nakaraang araw, mabuti ang buhay ko, masarap ang kinakain at natutulog, maraming biyaya mula sa iyo at nagkaroon pa ako ng oras para maglakbay. Pero ang biglaang paglitaw mo ay nagdulot sa akin ng kaunting inis. Kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, sana ay umalis ka na sa coffee shop na ito. Sa totoo lang, abala mo ako sa aking pagkain at sa magandang babae. Sinabi ko ito sa isang banayad na tono. Ang aking mukha ay tiyak at ang malamig na saloobin ay nagdulot sa mukha ni Isabela Dalisay na lalong pumuti. Napagtanto niya na ang lahat ay talagang lumampas na sa kanyang kontrol. Lalo siyang nagalit, hinawakan ang kamay ko at nagtatangkang magpaliwanag. Noon, ako ang nagkamali, hindi ko dapat ginamit ang tapat na damdamin mo. Pasensya na, Andres Makisig, patawarin mo ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Sa aking mga mata, ang paghingi ng tawad na ito ay tila peking at walang kahit anong sinseridad. Nakatanggap na ako ng pagtanggi mula sa kanya sa harap ng lahat ng tao ng 79 na beses. Isang simpleng pasensya na ba ay sapat na para burahin ang lahat. Nakakatawa. Nakita ko ang kanyang nanginginig na kamay, nagkunot ang aking noo at sinabi ko ng may pang-aasar. Hindi ko kayang tanggapin ang paghingi ng tawad mula sa pinakamagandang estudyante sa paaralan. Huwag kang mag-alala, sa hinaharap tayo ay magiging estranghero, hindi mo na kailangang mag-alala na susundan kita. Nang makita ang determinasyon sa aking mga mata, alam ni Isabela Dalisay na hindi ako nagbibiro. Siya ay nagpanik at hindi sinasadyang hinawakan ang kamay ko ng mahigpit na nagdulot sa akin ng pagkunot ng noo. Si Alice, na hindi naintindihan ang aming pag-uusap, sa simula ay inisip na kami ay mga kaibigan na nagkikita, ngunit nang makita ang sitwasyon, agad siyang tumayo upang tulungan akong makaalis kay Isabela Dalisay. Ang hakbang na ito para kay Isabela Dalisay, na galit, ay isang provokasyon, hindi siya nag-isip at itinulak si Alice palayo. Si Alice ay natumba at umatras ng ilang hakbang. Si Isabela Dalisay ay malamig na tumingin sa kanya ng ilang beses bago hinila ako palayo. Si Alice, na nakatayo sa pader, nang makita akong lumaban ay agad na sumugod at sinampal si Isabela Dalisay. Agad silang nag-away, ang dating tahimik na hardin ay biglang naging magulo, ang mga mesa at upuan ay nagkalat at ang mga paso ng bulaklak sa tabi ay natumba. Maraming mga customer ang natatakot na maapektuhan kaya tumakas sila palabas. Agad na tumawag ang may-ari ng cave sa pulis mula sa ikalawang palapag. Dahil nasa gitna ng lungsod, mabilis na dumating ang pulis at hinila ang dalawang nag-aaway, dinala silang dalawa sa estasyon. Ang bandage sa noo ni Isabela Dalisay ay napunit at lumabas ang sugat. Nang makita ito ng pulis, nagulat siya at instinctively naisip na si Alice ang nang-aapi sa may sakit. Si Alice ay nagpakasipag na magpaliwanag habang si Isabela Dalisay naman ay hindi nagpapatalo at iginiit na si Alice ang unang umakto. Ang dalawa ay nag-away ng matagal, ang pulis ay halos nagiging bingi, ngunit hindi pa rin alam kung sino ang tama at sino ang mali. Sa kawalang magawa, napilitan siyang maghanap ng ikatlong tao, na siya ring tanging saksi sa insidente. Sa araw na ito,
maaari mo bang ilarawan ang sitwasyon ng pangyayari? Nang marinig ang tanong na ito, sabay-sabay silang tumingin sa akin na may mga mata ng pag-asa. Mula nang mag-away ang dalawa, umilag ako sa gilid upang hindi maapektuhan at wala akong sinabi upang pigilan sila, tiningnan ko lamang silang nag-aaway. Ngayon, hindi na ako makapanatiling walang kibo, hindi ako nag-atubiling ituro si Isabela Dalisay ng direkta, hindi kumukurap, siya ang unang umakto, itinulak ang tao. Nang marinig ito, si Isabela Dalisay ay natigilan at hindi makapaniwala na itinuro ko siya. Tumingin siya sa akin na may mga mata na puno ng pagdududa, ang boses niya ay nanginginig, ako, itinulak ko lang siya ng kaunti, maliwanag na siya ang unang umakto, Andres Makisig, bakit mo sinabi? Sa puntong ito, biglang tumahimik si Isabela Dalisay at sa kanyang isipan ay may isang liwanag na sumiklab. Naunawaan niya kung bakit ko sinabi iyon. Nagtataksil ako sa kanya, nais kong maranasan niya ang pakiramdam ng pagiging hindi makatarungan. Nang matanto ito, wala na siyang masabi, tanging pakiramdam na siya ay naipit sa kanyang lalamunan at nahirapan. Ang pulis na hindi nakakaintindi ng Mandarin ay nagtanong sa akin na maging tagasalin, agad kong pinawalang bisa ang aming relasyon. Nasa hapagkainan ako kasama siya, siya ay pumasok at nagdulot ng gulo. Hindi pinansin ang aking opinyon at sinubukang pilitin akong umalis, kaya nag-away sila. Ang huling pag-asa sa puso ni Isabela Dalisay ay tuluyan ng naglaho. Siya ay bumuka ang bibig na may boses na mahina at walang pag-asa. Sa hinaharap, hindi ka na ba kailanman magiging panig ko? Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng malamig. Ako ay isang tapat na tao, palaging nasa panig ng katotohanan. Si Isabela Dalisay ay hindi pa rin kontento at nagtanong, kaya kung siya ang unang nagtulak sa akin, sasabihin mo ba ang katotohanan? Hindi na kailangang magtanong. Hindi tayo magkamag-anak, hindi ba't magkakilala tayo? Si Alice ay bata at may manipis na balat, syempre kailangan kong ipagtanggol ang aking kaibigan. Matapos sabihin iyon, hindi ko na siya pinansin at umalis. Sa tulong ng aking salin at ang mga GIF footage, mabilis na nahayag ang katotohanan at si Isabela Dalisay ay naaresto dahil sa paglikha ng gulo sa pampublikong kaayusan. Naghintay ako kay Alice na lumabas at humingi ng tawad sa kanya muli, ngunit tinanggihan niya ito, hindi siya nag-alala sa mga maliliit na sugat. Sa halip ay sinabi pa niyang ang aming pagkikita sa araw na iyon ay naputol at nais akong imbitahan na maglibang sa susunod na linggo. Nag-isip ako ng mabuti, kahit na si Alice ay napakaganda, sa kaganapang ito, tila hindi siya sapat na matalino at may isip. Alam kong hindi susuko si Isabela Dalisay at ayaw kong madamay si Alice, lalo na ayaw kong magpatuloy pa. Nahulaan kong may nararamdaman siya para sa akin, ngunit ngayon ay hindi na ako kikilos ng padalos-dalos, kaya sa huli ay tinanggihan ko pa rin siya. Si Isabela Dalisay ay kailangang umasa sa maraming koneksyon upang makalabas, naglalakad siya sa kalye na hindi alam kung saan pupunta. Sa tuwing naiisip ang mga pangyayaring ito, parang ang puso niya ay nasusunog, labis na masakit, ang pagsisisi ay umaagos na parang alon ng dagat na ganap na lumulunod sa kanya. Gusto niyang bumalik sa oras nang inamin ko ang aking damdamin sa kanya sa ika-negatibo, 79 na pagkakataon at agad na ipahayag ang kanyang nararamdaman, sa ganitong paraan ay walang mga bagyo sa hinaharap at hindi ko siya iiwan. Maaari kaming maging magkasintahan. Ngunit ang malamig na hangin at ulan ng gabi ay nagising sa kanya mula sa kanyang panaginip, tiningnan niya ang walang tigil na ulan at sa wakas ay napagtanto na ang lahat ay hindi na maibabalik. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang sumuko, lihim niyang minahal ako sa loob ng 2 taon, naghintay ng 2 taon at hindi pinapayagang masira ang kanyang pag-asa. Sa susunod na kalahating buwan, hindi ko nakita si Isabela Dalisay at ang buhay ko ay bumalik sa normal. Pagkatapos, muling inanyayahan ako ni Alice ng 2 beses, ngunit tinanggihan ko, unti-unti nang humihina ang aming relasyon. Hindi rin ako nalungkot sa panandali ang pag-ibig na ito, nakatuon sa pag-aaral at mga aktibidad sa lipunan, napakamasigla ng buhay. Sa ibang bansa, natutunan ko ring magluto kaya't mabilis akong nakisama sa komunidad ng mga estudyanteng dayuhan. Nang halos nakalimutan ko na si Isabela Dalisay, bigla siyang nagpakita na may dalang maraming rosas at mga lobo,
humarang sa akin sa paaralan. Nakita ko ang mga mapanlikhang mata sa paligid at sa isang iglap, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Si Isabela Dalisay ay hindi nag-alintana sa aking mukha, sinamantala ang pagkakataon upang sabihin ang mga salitang nakatago sa kanyang puso. Andres Makisig, kung susundan kita ng 100 beses, bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Kung ako ng ilang buwan na ang nakalipas, marahil ay magiging emosyonal ako at luluha sa narinig na ito. Ngunit ngayon, hindi lang ako nagmamalasakit kundi nagiging goosebumps pa ako. Ang senaryo ay talagang melodramatic, ang mga linya ay talagang cheesy. Paano ako, na dati ay parang naposes, ay makakagawa ng mga ganitong uri ng mga romantic gestures sa harap ng lahat ng tao ng maraming beses? Nang balikan ko ang nakaraan, wala na akong natitirang pagdaramdam, tanging ang pagkahiya. Kung magkakaroon ako ng pagkakataong baligtarin ang oras, tiyak na gagawin ko ang lahat upang hikayatin ang sarili kong huwag mahalin si Isabela Dalisay mula sa unang tingin, ipakita ang tunay na mukha niya. At hindi magiging tanga ng ganito ng matagal, higit sa 2 taon, higit sa 700 araw na nasayang para sa isang taong hindi karapat-dapat, talagang sayang. Habang ako ay nag-iisip, hindi ko narinig ang sinabi ni Isabela Dalisay. Matagal na naghintay ngunit hindi pa rin ako sumasagot, lalong nag-alala si Isabela Dalisay at naging balisa siya. Tumingin siya sa paligid, nais malaman kung ano ang kanyang pagkakamali, ngunit sa kanyang pagsusuri, wala siyang natagpo ang pagkukulang. Ang tanging natira ay ang mag-alala at tumingin sa akin, ngunit nang yumuko siya, iniiwasan ko ang kanyang tingin at lumingon sa isang tao sa malayo, sabay sigaw na puno ng gulat, Junie, Lia, Thomas Kanyan, saan kayo pupunta? Nang makita niyang nakikipagbati ako sa iba, napagtanto ni Isabela Dalisay na tila siya ay nahulog sa isang malalim na bangin. Ang kanyang mukha ay naging napakaputla at sinubukan niyang magsalita ng ilang salita upang makuha ang aking atensyon. Andres Makisigdi. Hindi pa siya natatapos sa kanyang sinasabi, lumapit na ang dalagang si Lily na may masayang boses. Plano naming mag-camping, Andres Makisig, gusto mo bang sumama? Maganda ang panahon at wala namang ginagawa sa katapusan ng linggo. Sa harap ko ay isang malaking abala at wala akong dahilan upang tumanggi, kaya't masaya akong pumayag. Inaasahan na nito mas kanya na papayag ako, kaya't kinuha niya ang bag na hawak ko. Hindi ko na siya tinanggihan at ibinigay ang bag sa kanya, sabay ngiti at tinanong siya tungkol sa plano namin sa gabi. Pareho kaming hindi tumitingin kay Isabela Dalisay at nag-usap na lang sa aming grupo ng camping. Habang unti-unting nawawala ang aming mga anino, ang mukha ni Isabela Dalisay ay naging napakaputla. Mahigpit niyang pinigil ang kanyang mga kamay at tumingin kay Lia na may mga mata ng inggit at hindi pagkakasundo. Sumunod si Isabela Dalisay sa amin hanggang sa labas ng bayan, sa tabi ng isang ilog. Malinaw niyang nakikita ang lahat ng nangyayari sa kabila. Ang 8 estudyanteng dayuhan ay nagtipon-tipon, nag-iihaw ng karne, nagkukwentuhan, at naglalaro, mukhang masaya sila, ngunit hindi siya makasali at tanging nakatayo na lang sa malayo. Ngunit habang pinagmamasdan niya kami, lalo siyang nakakaramdam ng inis, kahit anong gawin ko, palaging nandyan si Lia sa tabi ko, ang distansya sa pagitan namin ay hindi kailanman lumampas sa 10 hakbang at palapit pa ng palapit. Ang malapit na ugnayang ito ay iba sa iba. Si Isabela Dalisay ay nagmamasid na may inggit, tanging galit ang nararamdaman niya at gustong tumakbo at hilahin ako palayo. Ngunit alam niya na kung gagawin niya iyon, tiyak na magagalit ako. Ayaw niyang lumala ang relasyon namin, kaya't hindi siya makagawa ng anumang bagay na magpapalala sa sitwasyon. Kailangan niyang lunukin ang mga komplikadong damdaming nag-aapoy sa kanyang puso at sabihing kailangan niyang magpasensya. Ang pasensya na ito ay tumagal ng 6 na oras, unti-unting dumidilim, sa kabila ay may apoy ng campfire na sumisiklab at masayang kasiyahan. Marahil dahil sa sobrang ingay na hindi ako sanay, umalis ako sa tabi ng ilog upang magpahangin mag-isa. Nakita ni Isabela Dalisay ang pagkakataon at lumapit sa akin. Tinawag ako, Andres Makisig, may ilang bagay akong nais sabihin sa iyo. Maganda ang mood ko sa araw na ito, ngunit nang makita ko siya, hindi ko siya nagustuhan, kaya't ang tono ko ay hindi gaanong magiliw, pasensya na, ayaw kong makinig.
Pagkatapos kong sabihin iyon, nagpasya na akong umalis, ngunit mabilis na hinawakan ni Isabela Dalisay ang aking kamay na puno ng pagmamakaawa. Sandali lang, Andres Makisig, may ilang bagay akong gustong sabihin sa iyo matagal na. Nang marinig iyon, tumingin ako sa kanya na may hindi pagkakaintindihan sa aking mukha. Matagal na. Tungkol saan? Hindi ba ito tungkol sa pag-ibig na bigla ang dumating 2 taon na ang nakalipas? Sa wakas, ang tono ko ay maihalong pang-aasar. Si Isabela Dalisay ay parang tinamaan ng kidlat, nakatayo sa kanyang lugar, hindi makapaniwala na narinig niya ang mga salitang iyon mula sa akin, mga salitang akala niya ay naitago niya ng mabuti. Hindi ko alintana ang estado ng kanyang damdamin, lalo pang lumalalim ang ngiting pangungutya sa kanyang mukha. Isabela Dalisay, subukan mong isipin ang mga salitang iyon. Huwag mong sabihing ako, kundi kahit sino, kabilang na ikaw, ay maniniwala ba? Sino ang nagtatago ng lihim na damdamin sa loob ng 2 taon na walang kahit kaunting pagkakamali? Sino ang dahil sa sariling dangal ay tumatanggi sa pag-amin ang pag-ibig ng taong kanyang lihim na minamahal ang 79 na beses? Sino ang sa lahat ng mahirap na sitwasyon ay itinataboy ang taong kanyang gusto sa kabilang panig? Ito ba ay pag-ibig? Mas tamang sabihing ito ay put. Sa pakikinig sa mga pangutya ko, si Isabela Dalisay ay nakaramdam ng pagkabog ng kanyang isipan, sinubukan niyang itanggi ang lahat, ngunit sa huli ay hindi makapagsalita ng kahit anong depensa. Tanging mga walang kabuluhang salita na lamang ang kanyang nasabi. Hindi ganun, Andres Makisig, talagang gusto kita. Alam ng lahat sa paligid ko, maaari silang maging saksi para sa akin. Kung hindi ko alam, ano ang pakialam ko kung sino ang gusto mo? Sa tingin ko, mula sa simula hanggang sa huli, ang taong gusto mo ay si Sulat Moksing. Dapat ay hanapin mo siya at ipahayag ang iyong damdamin, bagay na bagay kayong dalawa. Mula sa simula hanggang sa huli, nakakadiri ang lahat. Ang aking mukha na puno ng pagkasuklam ay tila isang basong tubig na umaapaw para kay Isabela Dalisay. Ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, ngunit hindi pa rin siya bumitaw. Nais niyang pigilin ako. Wala na akong pasensya na makipag-ugnayan sa kanya. Hinila ko ang aking kamay at lumingon upang umalis. Sa sandaling naghiwalay ang aming mga kamay, naramdaman niyang parang mawawala na ang lahat. Sumakit ang kanyang puso, nawalan siya ng lakas at tila malalaglag. Hindi ko siya pinansin at nagmadali patungo sa karamihan, hindi na lumingon. Akala ko, basta't maipaliwanag ko ang lahat, ay susuko na si Isabela Dalisay. Ngunit mabilis kong napagtanto na ang isipan ng taong ito ay hindi nakikinig sa kahit anong sinasabi, anuman ang sabihin ay walang silbi. Sa mga sumunod na buwan, sa tuwing lalabas ako, tiyak na makikita ko siya sa loob ng 20 metro. Tuwing ilang araw ay nagdadala siya ng mga bulaklak at prutas sa harap ko, sinasabing nais niyang ipahayag ang kanyang damdamin ng 1 beses. 2 beses, 3 beses, hindi ko na matandaan kung ilang beses na. Sa harap ng kanyang katigasan ng ulo, patuloy akong nagmamalabis, sinisikap na hindi siya pansinin, at kung hindi ito magtagumpay, tinawag ko ang gwardiya upang paalisin siya sa dahilan ng paglikha ng kaguluhan. Sa ganitong paraan, alam na ng buong paaralan ang tungkol kay Isabela Dalisay at ang kanyang pagsunod sa akin. Kaya kahit saan siya magpunta, may mga tao na nagtuturo at nag-uusap, ngunit hindi siya nagmamalasakit. Tanging ang kanyang puso ang nagmamadali na sundan ang aking anino. Iniisip niya na basta't magpursige siya, darating ang araw na magugulat ako, ngunit ang katotohanan ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi lang ako hindi naantig, kundi tumanggap pa ako ng mga regalo mula sa ibang mga babae sa harap niya. Maganda ako, mabait ang ugali, mayaman ang pamilya, kaya't sa aking paglitaw, agad akong nakakuha ng atensyon ng lahat. Hindi kulang sa mga humahabol. Dati, upang mapanatili ang kanyang kapayapaan, matigas kong tinanggihan ang damdamin ng ibang mga babae, tanging siya lamang ang aking iniisip. Ngunit ngayon, hindi ko tinatanggihan ang sinuman maliban sa kanya, kahit sino ang magbigay ng bulaklak, ngumingiti ako at tinatanggap ito, nagpapahayag ng pasasalamat. Para bang sinasadya kong inis ang kanyang damdamin. Si Isabela Dalisay ay maaari lamang tumingin sa akin at sa mga ibang lalaki sa paligid na lalong nagiging malapit at wala siyang magawa. Sa pagitan naming dalawa,
mula simula hanggang huli ay isang karaniwang relasyon bilang mag-aaral. Wala siyang karapatang makialam sa aking kalayaan sa pakikipag-ugnayan. Ito ay dahil sinabi ko ito ng tuwid matapos kong sapantahin siya, dahil sa kanyang pagkalasing at hindi pagkontrol sa kanyang sarili na sinaktan ang isang batang babae na nagbigay ng bulaklak sa akin. Habang lumilipas ang panahon, ang mga bakas ng kamay ay naglalaho, ngunit ang mga salitang ito ay tila nakaukit sa kanyang puso, naging isang pabilog na panghihikbi sa kanyang isipan. Isang karayom na sumasaksak sa kanyang katawan na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit na hindi niya malilimutan. Unti-unti, si Isabela Dalisay ay nagsimulang masanay sa aking paligid. Kailangan niyang aminin na tama ako, hindi ko siya kailanman pag-aari. Matapos ang sunod-sunod na pagtanggi, siya ay unti-unting naging matigas, kahit gaano pa man ako kasakit magsalita, kahit gaano pa man kalamig ang aking mga mata, hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Binilang niya ang mga pagkakataon mula 1 hanggang 50, mula taglamig hanggang tagsibol at pagkatapos ay sa simula ng tag-init. Iniisip niya na ang buhay ay magpapatuloy ng tahimik mula 50 hanggang 100, marahil ay magkakaroon pa ng ika-negatibo 101. Si Isabela Dalisay ay hindi kailanman nagkaroon ng balak na sumuko. Sa sandaling naisip niyang kayanan niyang harapin ang lahat ng may kalmado, isang pangyayari ang naganap. Hawak ko ang kamay ng isang babae na lumitaw sa kanyang harapan, ngumiti at sinabi sa mga tao sa paligid, "Ito ang aking girlfriend." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela Dalisay na parang gumuho ang mundo. Akala niya naglalaro lamang ako sa ibang mga babae upang inisin siya, hindi niya kailanman naisip na darating ang araw na papayag ako sa iba. At nang mangyari ang araw na ito sa kanyang harapan, para siyang nawala sa katinuan. Tumakbo siya patungo sa akin upang itanong ang lahat, ngunit bago siya makalapit, naharang siya ng gwardiya na nagbabantay sa isang pader. Ang kanyang mga mata ay namumula at sumigaw, "Bakit?" Ang aking tingin ay huminto sa kanya sa loob ng 1 segundo, at sinabi ng walang pakialam, "Bata ako, mayaman, at may maraming libreng oras para makipag-ibig sa magaganda. Ano ang pakialam mo?" Si Isabela Dalisay ay nag-isip ng matagal. Pumunta siya sa bar upang uminom ng mag-isa, gabi-gabi ay nalalasing, walang nagmamalasakit, at sa bawat umaga, kapag nagising siya at tiningnan ang paligid, nag-iisa siya, nahuhulog siya sa sakit, sa kalungkutan sa banyagang lupa. Ang sakit ng isang unrequited love ay naging mga karayom na sumasaksak sa kanyang puso na hindi maaalis. Minsan, kapag siya ay sobrang lasing, naiisip niyang hanapin ako at humingi ng tawad upang makipaghiwalay. Ngunit sa tuwing makikita niya ako, at ang aking kasintahan na magkakahawak ng kamay, masaya at nag-uusap, nawawalan siya ng lakas ng loob na ipagpatuloy. Kilala ni Isabela Dalisay ako ng 2 taon, ngunit hindi niya kailanman nakita akong ngumiti ng masaya, dahil ang mga araw na magkasama kami ay hindi maituturing na normal, kundi mas tumpak na mga araw ng hindi malilimutang sakit. Basta't makita niya akong kasama ang iba, siya ay labis na nasasaktan. Paano naman ako sa mga araw na pinapanood ko siya at si Sulat Moksing na magkasama? Hanggang sa araw na ito, sa wakas ay naiintindihan na ni Isabela Dalisay, ngunit huli na ang lahat. Hindi siya nakinig sa payo ng kanyang mga kaibigan at pamilya, matigas ang kanyang puso na manatili sa Milan upang maghintay sa isang kinalabasan. Ang mga araw ay mahaba at puno ng sakit, nang lumipas ang init ng tag-init. Sa wakas ay narinig ni Isabela Dalisay ang balita na kami ay naghiwalay. Sa simula, hindi siya makapaniwala hanggang sa marinig niyang binanggit ito ng maraming beses. Saka siya naglakas loob na ipakita ang saya na matagal nang naipon, ngumiti at naghanap sa akin upang aliwin ako. Ngunit ang lahat ay lumampas sa kanyang inaasahan. Wala akong ipinakitang lungkot, ang aking tingin sa kanya ay hindi naiba sa mga nakaraang buwan. Tila tiningnan ko lamang ang hangin. Ang ngiti sa mukha ni Isabela Dalisay ay tumigas. Sinubukan niyang tanungin ako, "Nakaramdam ka ba ng lungkot?" Para sa akin, ang pag-ibig na ito ay talagang nagsimula sa kanyang kagandahan. Nahulog ako sa kanyang ganda kaya't nakipagrelasyon kami ng ilang buwan. Ngunit ngayon, sa paglipas ng panahon, tila medyo nakakasawa na. At nang siya ay nagpasya ng umuwi, sinamantala ko ang pagkakataon na magmungkahi ng paghihiwalay. Tungkol sa damdamin, nag-invest din ako ng kaunti.
ngunit hindi gaano, kaya't pagkatapos ng paghihiwalay, maliban sa kaunting pagkabigo sa simula, mabilis akong nakabawi. Kaya't nang biglang tanungin ni Isabela Dalisay ang tanong na ito, medyo nahirapan akong intindihin, tiningnan ko siya ng ilang sandali at sa wakas ay ngumiti ng magalang. Naghiwalay kami ng maayos, siya ang nagmungkahi. Ano ang dapat kong ikalungkot? Nang marinig ito, si Isabela Dalisay ay bahagyang nakaramdam ng kapanatagan, ngunit agad siyang nabulabog ng malamig kong sagot. Bukod dito, kahit gaano pa man ako kalungkot, kumpara sa mga naranasan noong 2 taon na ang nakalipas. Ano ang halaga nito? Hindi ba't ikaw ang nakasaksi? Bakit kailangan mo pang magpanggap na naaawa sa akin? Ang mga huling pangungusap na ito ay nagpasiklab kay Isabela Dalisay. Nais niyang ipaliwanag, yung nangyari noon, maari kong ipaliwanag, Andres Makisig. Tama na, ayaw ko nang makinig, magpanggap ka pa sa harap ko. Wala na akong interes sa iyong 3 bahagi ng malamig na pag-ugali, 3 bahagi ng walang pakialam. Kung sawa ka na, umuwi ka na at hanapin si Sulat Moksing at ang iyong mga kaibigan, tiyak na handa silang tanggapin ka. Ang ilang mga salitang ito ay nagdulot kay Isabela Dalisay na mamula at hindi na makapagsalita. Itinulak ko siya palayo at pumasok sa gusali ng paaralan. Ngayon, natapos na ang dula ng pag-ibig. Oras na upang tumutok sa pag-aaral. Nangako ako kay Propesor Tandang na makakamit ko ang magandang resulta bilang pasasalamat sa kanya. Dumaan sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi na kayang panghinaan ni Isabela Dalisay ng loob ng mga salita ko. Siya ay muling nakabawi ng tiwala at handang ipahayag ang kanyang pag-ibig mula sa ika-50 hanggang ika-79 na pagkakataon mula sa katapusan ng tag-init hanggang sa gitna ng taglamig. Sa harap ng kanyang mga grandiose na pagtatangkang ipahayag ang pag-ibig, mga makukulay na paputok, at mga drone na lumilipad sa kalangitan ng Milan, wala akong naging reaksyon. Sa katunayan, nakaramdam pa ako ng swerte dahil naituwid ko ang tawag ng mga tao sa paligid. Sa puntong ito, naubos na ang mga ideya ni Isabela Dalisay para sa kanyang mga pagtatangkang ipahayag ang pag-ibig. Para sa ika-100 na pagtatangkang ipahayag ang pag-ibig, pinili niya ang maliit na hardin sa paaralan. Nag-set up siya ng isang napakalaking hanay ng domino sa hardin na muling naglalarawan ng eksena ng unang pagkakataon naming nagkita. Gumamit siya ng maraming ilaw na hugis bituin na nakasabit sa mga sanga ng puno at naghanda ng mga kandila sa hardin sa gabi upang dalhin ako pabalik sa nakaraan at lokohin ako. Maraming tao ang tinulungan si Isabela Dalisay sa paghahanda ng 12 ng mga backup na plano, at sa pagkakataong ito, tiyak na ipapakita niya sa akin na siya ay umiibig sa akin mula sa unang sulyap at ngayon ay talagang nagmamalasakit. Lahat ng bagay ay naayos ng maayos, ngunit nagkaroon ng isang hindi inaasahang insidente. Sa oras ng pagkikita, ang pangunahing tauhan ay hindi dumating. Ang mga taong tinawag ay hindi ako matagpuan at lahat ng backup na plano ay nabigo. Nakita ni Isabela Dalisay na ang kanyang pinaghirapang pagtatangkang ipahayag ang pag-ibig ay malapit ng mabigo. Siya ay lubos na nawalan ng kontrol. Nagmaneho siya upang hanapin ako sa lahat ng dako. Ang alarm clock ay tumunog ng 9 oras. Ang madilim na gubat ay biglang naliwanagan ng mga ilaw. Walang katapusang mga lobo ang lumipad sa kalangitan, mga petal at balahibo ang nahuhulog, at ang malambing na tunog ng piano ay umuukit sa gubat. Ang tunog ng mga domino na bumabagsak ay patuloy na umuugong, 1 piraso bawat segundo na tumatagal ng mahigit 10 minuto. Ang tunog ng mga domino na bumabagsak ay patuloy na umuugong, 1 piraso bawat segundo na tumatagal ng mahigit 10 minuto. Sa sandaling ang huling piraso ay bumagsak, lahat ng mga kandila ay naisip na, ang liwanag ng mga kandila ay nagbigay liwanag sa larawan ng 2 swan na buhay sa lupa. Lahat ng mga sorpresa ay naihanda na, ngunit si Isabela Dalisay ay nakaramdam na parang naubos ang lahat ng kanyang lakas. Siya ay sumandal sa mga bulaklak sa tabi, pawis ay umaagos sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Dahil ang pwesto sa kanang bahagi, ang espesyal na pwesto para sa pangunahing tauhan, ay walang laman. Hindi ko dinaluhan ang ika-100 na pag-amin ng kanyang damdamin,
Katulad ng hindi ko rin dinaluhan ang aking sariling ika-negatibo 100 na pamamaalam. Alam ni Isabela Dalisay na tiyak na nahulaan ko ang kanyang balak na sadyang mawala ng walang bakas. At ang katotohanan ay tama nga ang kanyang hula. Matapos humupa ang lahat, tumunog ang kanyang telepono at nang buksan niya ito, isang kakaibang internasyonal na tawag ang pumasok. Ngunit sa pagdinig niya sa boses, agad niyang nakilala ang pamilyar na tinig. Ang alon ng dagat na humahampas sa dalampasigan at ang mahina niyang tawa. Narinig ko na balak mong umamin ng damdamin sa ika-negatibo 100 na pagkakataon ngayong gabi. Sayang at wala ako sa Milan, pasensya na. Ang puso ni Isabela Dalisay na malamig na ay muling nagbigay ng pag-asa nang marinig ang pamilyar na boses na ito. Nilunok niya ang sakit at ang hindi pagtanggap sa kanyang puso at nagkunwaring kalmado na sumagot. Walang anuman, natutuwa na tumawag ka. Basta't gusto mo, handa akong maghanda para sa ika-negatibo 101 na pag-amin. Ang kanyang boses ay may kaunting pag-asa, tila nag-iisip na baka patawarin ko siya. Ayaw kong lumikha ng maling pag-asa, tiningnan ko ang dagat na nagangalit sa aking harapan, ang mainit na sikat ng araw na tumatama sa akin, at nagboses ng masayang tono, walang kailangan. Tumawag lang ako para ipaalam sa iyo ang dalawang bagay. Nagulat si Isabela Dalisay, mahigpit na hawak ang telepono, ang kanyang mga mata ay kumikislap, hindi alam kung ito ay pag-asa o apoy na nag-aalab. Una, gusto kong ipaalala sa iyo na taglamig na ngayon, tuyo ang panahon. Kung tapos ka na, patayin mo ang mga kandila sa hardin, baka magdulot ito ng sunog. Nang marinig ito, tumingin si Isabela Dalisay at nakita ang isang tuyong dahon na nahuhulog, umiikot sa hangin. Pangalawa, gusto kong ipaalam sa iyo ang isang magandang balita. Mayroon na akong bagong kasintahan, mas maganda siya kaysa sa nauna, maaari ka nang huminto sa ika-negatibo 100 na pag-amin. Ang ilang simpleng salita ay parang mga alon na bumabalot kay Isabela Dalisay. Tila na-hypnotize siya. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang noo ay nagbigay ng matinding kirot. Wala na siyang lakas, nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay at bumagsak sa mga kandila. Upang mapanatili ang kaayusan at itago ang mga ito, ang mga kandila ay nakatali gamit ang lubid. Isang kandila ang nahulog at hinila ang mga katabing kandila. Ang naglalagablab na apoy ay sumiklab sa tuyong dahon at mga balahibo na nakakalat sa lupa at kumalat sa mga kahoy na domino. Sa malakas na hangin, sa loob ng ilang segundo, ang apoy ay sumiklab ng malakas sa hardin. Ang mga mata ni Isabela Dalisay ay sumasalamin sa naglalagablab na apoy. Ang lamig sa kanyang katawan ay nawala sa init, ngunit wala siyang balak na tumakas o humingi ng tulong. Para siyang isang estatwa, naging bahagi ng hardin. Isang gabi ang lumipas, ang mga puno sa hardin ay nawasak, sa kabutihang palad, walang nasaktan. Sa paghahanda para sa pag-amin na ito, upang mapanatiling lihim, nagbayad si Isabela Dalisay upang palayasin ang lahat ng tao sa paligid. Nang mangyari ang insidente, siya lamang ang naroroon. Dumating ang mga bumbero sa tamang oras at nailigtas siya mula sa nalulunod na usok. Bagamat siya ay nakaligtas, ang mga epekto ng kanyang padalos-dalos na pagkilos ay hindi maaalis, ang sunog ay nagdulot ng galit sa pamunuan ng Thanho at nagpasya silang managot. Bilang pangunahing suspect, si Isabela Dalisay ay inaresto ng pulis. Nang malaman ng pamilya ni Tomastrin ang balita, sinikap nilang iligtas siya, ngunit ito ay isang internasyonal na kaso at hindi siya makakatakas sa parusa. Dahil sa malubhang resulta, si Isabela Dalisay ay nahatulang makulong ng 6 na buwan, nailagay sa blacklist ng IHI, pinalayas mula sa Italia at hindi na pinayagang makapasok muli. Paglabas niya mula sa kulungan, agad siyang dinala sa paliparan upang umuwi. Lumipas ang 5 buwan at hindi ko siya binisita kahit isang beses. Nang mapagtanto ito, umusbong sa kanyang puso ang mga komplikadong damdamin. Hindi alam kung ito ay pagkadismaya o pagkawalang pag-asa. Walang anuman, marami pang oras at magkakaroon pa tayo ng pagkakataon na magkitad. Tanging ito na lamang ang maari niyang sabihin sa kanyang sarili. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang lumalabas ako mula sa pinto. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang lumalabas ako mula sa pinto.
Sa mga buwan ng hindi pagkikita, wala ni katiting na pagod sa aking mukha, tanging ngiti ang makikita. Ngunit ang pinakanakakainis kay Isabela Dalisay ay hindi ang aking ngiti, kundi ang babae na hawak ko sa kamay. Sa loob ng kulungan, humiling siya sa kanyang mga kaibigan na dalhin ang larawan ng aking kasintahan upang ipakita sa kanya. Kahit na sa pamamagitan lamang ng bintana, naaalala pa rin ni Isabela Dalisay ang mukha nito. Ngunit ang babaeng nakatayo sa tabi ko ngayon ay hindi ang nasa kanyang alaala. Hindi niya alam kung siya ay nagkakamali o ang kanyang mga kaibigan. Sa mga sandaling iyon, tumingin ako sa kanya. Bihira akong maging masigla sa kanya, at sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Matagal na tayong hindi nagkita, kakabalik ko lang mula sa paglalakbay sa Alemanya, nakalabas ka na ba? Ang bilis ng panahon. Ipinapakilala ko sa iyo ang aking bagong kasintahan. Pagkatapos umuwi si Isabela Dalisay, humiling siya sa isang tao na mag-text sa akin upang tanungin kung ako ba ay nag-aarte o totoo. Hindi ako sumagot. Sa puntong ito, lubos ko nang naunawaan si Isabela Dalisay. Sinasabi niyang gusto niya ako, ngunit sa katotohanan, ang tanging taong gusto niya ay ang kanyang sarili. Para sa kanya, ako ay isang laruan lamang upang ipagmalaki, upang masiyahan ang kanyang baluktot na pagmamataas. Tingnan mo, napakaraming tao ang humahabol kay Afrodita, ngunit handa akong yumuko sa aking mga paa upang ako ay utusan at paglaruan. Napakalakas ko, napakaganda ko. Kahit na anong paliwanag niya, sa mga mata ng mga tao, tulad ni Isabela Dalisay, ito ay isang dahilan lamang. Kaya't ayaw ko nang makialam sa kanya, hindi ko na siya papansinin, kahit na siya ay magpatunay ng 100 beses, 200 beses, o 1,000 beses, hindi ko siya titingnan kahit isang beses. Hindi ko kailangang sayangin ang oras para sa mga tao tulad niya. Sa ikalawang taon ng aking pag-aaral sa Milan, sinamantala ko ang pagkakataon na sumali sa maraming mga kompetisyon upang palawakin ang aking pananaw at bumuo ng reputasyon. Kapag may oras, nagtitipon kami upang magpahinga kasama ang mga kaibigan, naglalakbay sa buong mundo kasama ang aking blonde na kasintahan, sabay-sabay na naranasan ang magandang buhay. Mahaba pa ang buhay, at may isang malawak at hindi tiyak na hinaharap na naghihintay sa akin. Paano ko maaring muling magkamali at magdusa? Mabilis ang paglipas ng panahon, at hindi nagtagal, natapos ang 3 taon ng aking pag-aaral. Umuwi ako na may daladalang maleta na puno ng mga parangal. Pagbaba ko sa eroplano, nakita ko ang aking mga magulang at ilang mga kaibigan na may dalang bulaklak na naghihintay sa akin. Matagal na tayong hindi nagkita, labis akong naantig at tumakbo upang yakapin silang lahat. Habang nag-uusap ang grupo, naglakad kami patungo sa restaurant na aming na-reserve. Doon, muling nakilala ko si Professor Ramon Batas. Matapos ang 3 taong paghihiwalay, inilagay ni Tomastrin ang maleta sa harap ng guro, itinaas ang kamay at nagbiro, "Sir, nag-ulat ako, natapos ko na ang misyon na ibinigay mo sa akin, bumalik na ako." Mangyaring suriin ang mga resulta ng 3 taon ko. Alam na ni Professor Ramon Batas ang mga gawaing dinisenyo ko sa ibang bansa, ngunit sa matagal na pagkikita, masaya siyang nagbiro at bahagyang pinatong ang kamay sa aking balikat. Nagkunwaring seryoso. Huwag kang maging masyadong kontento. Kailangan mong patuloy na magsikap upang maabot ang mas mataas na ruro. Ang sinabi ng guro ay nagpasaya sa lahat, at ang masiglang guro ay nag-anyaya sa lahat na umupo sa hapagkainan, puno ng masayang tunog ng mga baso. Matapos ang salo-salo, kumuha ako ng ilang mga imbitasyon mula sa aking bag at ibinigay ito sa lahat. Ang aking mga mata ay puno ng ngiti. Ngayon, imbitado ko kayong lahat dito, bukod sa pag-alala sa mga nakaraan. Nais ko ring imbitahan kayong dumalo sa fashion show na matagal ko nang inihahanda. Nang marinig ito, kahit si Professor Ramon Batas ay nagulat, magpapakita ka ng fashion sa Milan? Dapat talaga akong pumunta upang makita ang iyong mga nagawa. Ang ilan sa mga kaibigan ay sumigaw, kailan? Mag-a-apply ako ng visa, sigurado bang makakaabot pa? Andres makisig, gusto namin ng na upuan. Sa masayang boses ng lahat, naramdaman kong mainit ang aking puso. Ang fashion show na ito ay inorganisa ng aking tagapagturo sa Milan,
At dahil sa 3 taong pagsisikap, nakamit ko ang mga natatanging tagumpay kaya't nagkaroon ako ng pagkakataong ipakita ang aking mga gawa sa exhibit na ito. Ito rin ang unang pagkakataon na nakatayo ako sa isang malaking entablado na tulad nito, kaya't sa tingin ko kailangan kong ibahagi ang mahalagang entablado na ito sa mga tao na tunay na nagmamahal sa akin. At ang mga taong inimbitahan ko ay hindi ako binigo, lahat sila ay dumating sa paliparan sa tamang oras, walang kulang. Dala ko ang pag-asa at inaasahan para sa hinaharap habang sabay-sabay kaming sumakay sa eroplano na marahil ay magbubukas ng bagong kabanata sa aking buhay. Bago ako sumakay sa eroplano, lumingon ako pabalik upang tingnan ang paligid sa huli. Sa pintuan ng pag-alis, nakita ko ang isang pamilyar na anino, si Isabela Dalisay, ngunit hindi ko pinanatili ang aking tingin sa kanya, dahil alam kong wala siyang karapatang makapasok sa Milan at wala na ring pagkakataon na makapasok sa aking buhay. Kami ay 2 estranghero na malapit ng mag-isa-isa sa agos ng buhay. Ang pag-ibig minsan ay parang laro ng domino, isang piraso na bumagsak ay maaaring humila sa buong hanay ng domino na bumagsak. Abala tayong nag-aayos ng maingat at nag-aalaga, ngunit sa isang maliit na pagkakamali, isang kaunting pagtigas ng ulo, lahat ay maaaring maglaho. Ang mahalaga ay hindi ang bilang ng mga pag-amin ng pag-ibig, hindi rin ang mga nakasisilaw na pagtatanghal, kundi ang pagiging tapat, paggalang at pag-unawa sa isa't isa. Huwag gawing isang laban ng paghihiganti ang pag-ibig, huwag hayaan ang pag-aari na hadlangan ang ating isip. Mahalin ng buong puso, ngunit alamin din kung kailan dapat bitawan upang bigyan ang sarili at ang kapareha ng pagkakataong makahanap ng tunay na kaligayahan, dahil minsan ang pagpapakawala ay isang paraan din ng pagmamahal.